brand new hands who have wiped away my past. Brand new day, brand new life. You have pulled me from the lies, and you say
I-fill mo po kami, Panginoon, ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. As we continue to praise your name, as we continue to raise our hands, Panginoon, to dance in your presence, Panginoon, fill us, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand, and call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's. Say, kapatid, make this a personal prayer to the Lord. Take me, mold me. Hayaan mo mangusap sa puso mo ang ating Panginoon. Pakinggan mo ang sinasabi sa iyo ng ating Panginoon. Kung saan ka nililid ni Lord. At sabi nga, He does not call the qualified, but He qualifies the call. Kaya kapatid, hayaan mo, buksan mo ang puso mo, mangusap ka sa ating Panginoon. Hayaan mo mag-speak si Lord sa iyong puso. At hayaan mo ang puso mo ilabas lahat ng kanyang papupuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. We will give our lives to you, Jesus, the potter's hand, Panginoon, kung saan ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon. Kanino pa ba kami magtitiwala, O Diyos, kundi sa iyo, Panginoon? Sa iyo na lumikha sa amin, Panginoon. Sa iyo na may lalang ng lahat, Panginoon. Sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Hallelujah! Jesus, I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk
Diyos. Wala pong pagsidlan, Panginoon, ang aming kaligayahan, Panginoon. Ang aming joy, Panginoon. And how blessed we are, Panginoon, na kami ay iyong mga anak, Lord. Thank you, Lord, for always for being always present, Panginoon. Salamat, Lord. Dahil, Lord, sa kahit anumang season ng buhay ang aming pinagdadaanan, Panginoon, lahat po ng mga anak mo na naririto, Panginoon, we are in our different seasons of our lives, Panginoon. Merong mga kapatid kami, Panginoon, na dumaranas ngayon ng pagpapala, Panginoon, na dumaranas ngayon ng katagumpayan, Panginoon. At meron din kaming mga kapatid, Panginoon, na dumaranas ngayon ng kabiguan, ng mga pagsubok, Panginoon. At meron din kami, Lord, na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin, Panginoon. Na hanggang ngayon, amit, nananalangin pa rin ng mataimtim, Panginoon. Dahil meron kaming dinedesire, Panginoon. And Lord, all of these seasons that we are in right now, Panginoon, salamat, Lord, dahil Ikaw ay present, Panginoon. Salamat, Lord, dahil nananatili kang dakila, Panginoon. Hallelujah! Nananatili kang tapat, Panginoon, sa aming buhay. And Lord, wala kaming ibang ninanais, Panginoon, Lord, kundi sa kung nasaan man kami ngayon, Panginoon, kami po ay i-sustain mo, Panginoon. And lead us where you want us to go, Panginoon. Lord, we give you our lives, Panginoon. Sa iyo, Panginoon, na may likha ng lahat. Sa iyo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo, na aming Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Ng hari ng mga hari, Panginoon, Lord. Sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang aming buhay, ang aming bukas, ang aming kahapon, ang aming ngayon, at ang aming bukas, at ang aming future, Panginoon. Ay sa iyo namin pinagkakatiwala, O Diyos, sa iyo, Panginoon, na may hawak ng lahat. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, Panginoon! Salamat, Lord, dahil kami ay may pagkakakilanlan, Panginoon, na nakabase sa iyong pangalan, Panginoon. Salamat, O Diyos! Sige po, palapakan po natin ang ating Panginoon! Yung malakas na palakpak para sa ating Lord! Hallelujah! Hallelujah! Sa iyo, Panginoon, ang aming pagsamba, ang aming pagtakila, ang aming pagluwalhati, Panginoon, ay sa iyo lamang. In Jesus' name we pray. This is our worship to you, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Patulak na lang. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, ang lahat po ba ay nakapag-puri sa ating Panginoon? Hello? Ayan, alam ko pong kayo ay napagod sa pag-awit. Sige po, kayo po ay mag-relax muna. Ayan, so muli magandang umaga po sa bawat isa. At kung tayo po ay napagpala ng ating praise and worship kanina, masigit po tayong pagpapalain ngayon sa pangalawang bahagi po ng ating gawain. Ayan, handa na po ba ang lahat? Ayan, parang hindi pa po handa. Ayan, tayo po ay maging handa, ihanda po natin ang ating sarili, ihanda po natin ang ating pandinig, at ang ating puso, higit sa lahat, puso po natin, Ayan. Hello? Handa na po ba tayong lahat? Amen. Ayan. So, baka po kasi akala nyo hindi pa tayo ready dahil wala po ang ating pastor. Ano po? Ayan, baka sabi nyo, ay, hindi pa mag-uumpisa ang message at wala ang pastor. Pero, ayan, napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, dahil kahit po wala po ang ating pastor at ngayon po ay siya ay nagtitake po ng exam niya, ay yun po, napakabuti ng Lord dahil meron po siyang
itinalaga para maging mensahero po natin, mensahera natin ngayong umaga. Ayan, so nakaka-bless po siya. Kanina pa lang po, pagdating pa lang po niya, para po bang pumintig yung puso ko nung makita ko siya. Kasi iba po yung dating pala to. Dahil kasi siya po yung magmemensahe. Alam ko pong ipinag-pray niya po yung kanyang message. At alam ko pong siya'y sinamahan ng Lord. Kaya po siguro ganun yung dating na para bang, para bang tinulak, para bang naitulak niya ako. Kasi alam ko na talagang nandun yung anointing sa kanya ng Panginoon. At masasabi ko po na talagang siya ay tunay na lingkod ng Diyos kung bakit siya po ay nasa mentoring na po ng ating simbahan. Ibig sabihin, ay matagal na po siyang tunay na ginagamit at siya po ay haligi na ng ating simbahan kung bakit po tayo ngayon ay malago. Ang ating pong cell grouping, ang ating pong relationship kung bakit po tayo ay malago dahil po sa Kanya. At dahil po sa Kanyang pagiging matapat na pastoral staff, mula noon hanggang ngayon at hanggang susunod na araw. Ayan, at magpakailanman. Ayan, so hindi ko na po papakahabaan ang pag-i-introduce sa Kanya. So wala pong iba na pinakamaganda ngayong araw na ito, ngayong araw ng linggo sa ating lahat. Ayan. Siyempre, ang support ng kaniyang kabiyak, ayan. So, walang iba kundi ang pinakamaganda ay si Ate Tess Bukid ngayong araw na ito. Praise the Lord! Maraming salamat, Ate Hazel. Ako naman lalong kinabahan. Purihin pa ang Diyos. Hinihiling ko po yung konting katahimikan, pakinggan niyo po yung mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. Sapagkat ito po ay talagang pinag-pray ko. Sabi ko, Lord, kami nga po ay kahapon nasa Laguna. Lord, andun yung, kahit sila'y nagsuswimming, kahit andun yung isip ko. Lord, ako'y gagamitin mo bukas. Tulungan mo po ako. Hindi ko po ito kaya. Pero ikaw, Panginoon, kayang-kaya mo. Amen! Amen! Tayo po ba'y sangayon dyan? Kasi ang Lord ay hindi nagpapabaya sa atin. Ano nga po yung ating tema ngayong linggo, yung ngayong month na ito? Unshakable identity. Amen. Ano po ba yung identity? Pagkakakilanlan. Thank you, Kuya Gani. Kapag tayo po ay pumapasok sa school, kailangan po natin ng ID, hindi po ba? Sa pamamagitan po ng ID, doon po makikilala na tayo ay isang estudyante. Kahit po sa company, kailangan din po ng ID. Hindi po tayo papapasokin ng guard kapag wala po tayong ID. Sabi nga, no ID, no entry. Amen. Gusto ko lamang po ipaano yung kung ano po yung identity, yung ating pong pagkakakilanlan para sa atin. Amen. At ang Panginoon po ay may ibinigay sa atin na panibagong ID. Ang Senyor, may panibagong ID yan. Kami po ay nag-asikaso ng SSS, 2 ID pa ang hinahanap. So, bukod sa maraming ID na tayong tinatangkilik, ang Lord ay may ibinigay pang panibagong ID, panibagong pagkakakilanlan sa atin bilang Kristiyano. Amen! Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po ay dumako sa ating verse, 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po dito, sabi po kanina sa ating awitin, old has gone, and new has come. Amen. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, Panginoon, upang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na maunawaan ang iyong mga salita. Bigyan mo po kami ng wisdom, Lord, understanding, Lord, upang makaraman po namin, Panginoon,
yung aming unshakable identity in Christ. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa dinami-dami ng tao, Panginoon, dito sa mundo, salamat sapagkat kami pinili mo. Salamat, Lord, sapagkat narito kami na patuloy na pinibigyan mo, Panginoon, ng bagong pagkakakilanlan para kami po, Panginoon, ay magpatuloy sa iyo, Lord. Itago mo po ako, Panginoon, sa likod ng iyong cross, Panginoon, upang makita lamang ay ang iyong kapangyarihan, ang iyong kadakilaan, Panginoon, at ang iyong kabanalan, O Lord. Maraming salamat po sa umagang ito. Purihin ka, sambahin ka, at dakilain ka, Panginoon. Amen! Purihin, Diyos! 2 Corinthians, the old has gone, and the new has come. Tayo po ay binago ng Panginoon. Amen! Sino po dito ang hindi pa nagbabago? Kasi yun yung nais ng Lord. Yung ating nakaraan ay kailangang mabago na. Amen po ba? Amen. Ako po ay natutuwa. Ito po ay isang natutuwa po ako doon sa aking apo, kay Sasab. Sabi po nung kami, nung siya mag-birthday, nagpapayamay nila kami, siya po ay nag-drawing. Nag-drawing po siya. Alam niyo po ba yung idin-drawing niya sa akin? Ako po ay may malaking hikaw. Sabi ko, yung pala yung pagkakakilala ng aking apo sa akin. Ako'y mahilig sa alahas. Tapos nito pong birthday ni Micah, nandito po kami sa Laguna. Nung gabi po, siya po ay tumabi uli sa akin. Akala ko po sa akin tabi siya matutulog. Alam niyo po, may 3 porselas siyang ipinakita sa akin. Alam mo, Mamo, mahilig ako sa alahas, mahilig ako sa porselas, parang ikaw. So, kayo lang po yung pinatatawa ko. So, yung pala yung pagkakakilala sa akin ng aking apo. Yung pagiging mahilig sa alahas. Kaya purihin po ang Diyos. At inaano ko lang po kasi para po ma-break yung ating kaingayan, para po maging tayo tahimik. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 5:17, muli ko itong uulit-ulitin sapagkat ito po yung ating key verse ngayon. Kaya't kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Ano po yung ibinibigay sa atin ng Panginoon na bagong identity, na bagong ID para sa atin nung tanggapin natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas? Nawala na po yung dati nating pagkatao at ito po ay pinalitan na ng bago. Tayo po ay inangkin ng Panginoon. Inahari po tayo ng Panginoon bilang anak na. We are now the child of God. Amen. Amen. Alam niyo po, isang ilustrasyon po ito. Meron pong hari na nagtatravel, nakakita po siya ng isang pulubi. Ito pong pulubing ito, nung makita ng hari, sabi niya sa kanyang mga tao, gusto kong ampunin yung batang yon. Ito po ay pulubi. Siya nga po ay dinala sa kanyang kaharian at yung pong pulubi, ayun po ay hindi na nanatiling pulubi. Dahil siya po ay inampuna ng isang hari, ito po ay naging, kung ikaw ay babae, naging prinsesa, at kung ikaw ay lalaki, naging prinsipe. Amen. Naunawaan niyo po, ganun po tayo sa harapan ng Panginoon. Tayo po ay dating makasalanan, dating putik. Hindi ko po alam kung ano po yung ating mga pinagdaanan. Pero ngayon, tayo po ay binago ng Panginoon. Amen. Binago na po tayo ng Panginoon. Yung dati nating nakaraan, kinalimutan na yun ng ating Panginoon. Tayo'y pinatawad na ng ating Diyos. Tayo'y inaccept na ng Panginoon. Kahit tayo'y makasalanan, tayo'y tinanggap ng Panginoon. Alam niyo po, kahit yan ay napakatinding kasalanan, ito po ay binaliwala ng Panginoon. Namatay siya sa cross ng Kalbaryo para po tayo ay gawin niyang anak. Yung po yung bagong identity natin.
tayo po ay binago ng Panginoon, tayo po ay naging anak ng Diyos. At kapag ikaw ay anak ng Diyos, napakaiksi po ng ating mensahe ngayon, na kapag ikaw ay anak ng Diyos, akala ko si CJ na andito. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, may CJ din pala nandito. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, kapag dumating po yung pagsubok, hindi po natin ito iindahin. Ano man tindi ng pagsubok na yan? Amen? Kahit anong pagsubok yan, kapag ikaw ay anak ng Diyos, andun yung pangako ng Panginoon na tayo ay kanyang iingatan, tayo ay kanyang gagabayan, dumaan man tayo sa anumang klase ng pagsubok. Amen? Dahil tayo ay anak ng Diyos, ano po dapat natin gawin? Saliksikin natin sa Biblia kung ano yung mga pangako ng Diyos para sa atin. Ano po ba yung mga pangako ng Diyos sa atin? Maraming pangako ang Lord na ibinibigay sa atin. Tayo lamang minsan ay nagkukulang. Hindi natin inia-apply sa ating sarili yung mga pangako ng Panginoon para sa atin. Amen? Sabi ko nga, habang ako'y nag-aaral, sabi ko, Lord, karapat-dapat ba akong tumayo dito? Para namang ako'y at napakarami pong itinuro sa akin ng Panginoon. Maraming sinabi sa akin ng Lord. Ang sabi nga sa akin ng Lord, hindi daw dapat natin katakutan kung ano yung ating future. Kung titingnan natin ang ating mundo, napakagulo. Tapos, ang dami pang nangyayari, lindol, baha, maraming bagay tayo na, kung tayo po ay magpo-focus doon, matatakot pa tayo. Alam niyo po, dito po ako tinuruan ni Lord. Huwag matakot sa hinaharap. Amen? Ako po ay, nung nag-aalaga kay Sia, tumawag po yung aking anak, na si Leia. Sabi niya, Mama, may sasabihin ako sa iyo, huwag kang mabibigla. Noong time na yon, nado si Russell sa bahay nila. Sabi ko, yan na yun, bakit ako mabibigla? Ma'am, I'm pregnant. Huh? Diyos ko, ako po ay talagang hindi ko maintindihan yung aking pakiramdam. Ako po'y naiiyak na, sabi ko, anak, nagbibiro ka ba? Sabi niya, Mama, hindi. Dapat nga kay Sasab ko pa sasabihin para wag kang magalit, para wag kang mabigla, para si Sasab na lang ang magsasabi sa iyo. Alam niyo po kung bakit? Sinabi ko po kay Russell, sabi ko, anak, Russell, hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ni Ate Leia. Pero parang ako ay nabigla, ako ay hindi ko alam kung totoo o nagbibiro lang siya. Na siya daw ay buntis. Bilang ina po, bilang ina, lalo na ang anak mo isang babae, parang ako po ay nagkaroon ng takot. Dahil nga po sa mga nangyayari dito sa ating mundo. Ako po ay nagkaroon ng takot. Sabi ko, anak, ang sarap-sarap na ng buhay mo. Nakakapagtrabaho ka na, nagagawa mo na ang lahat. Tapos dinagdagan mo pa. Sa halip na ako po ay matuwa, yung po yun talagang naging reaction ko. At nang sinabi ko po sa asawa ko, sabi niya, aba, ay okay nga at blessing yun. Ay kaya lang napakalayo niya sa atin, nakakapag-alala pagka ikay malayo. Totoo po yung bilang isang ina, talaga pong kapag ang iyong anak ay malayo sa iyo, talaga pong, ayan ko, nararanasan nyo ni Dr. Bileng kasi nakausap ko po si Herbie. Bilang ina, talagang nakakapag-alala kapag ang iyong anak ay malayo. Lalo na, di bali kung malapit ang iyong anak. At one time po, sinarean po, mahilig yung mag-hotel sa Manila. Ay, nung panahon na yon, ay usong-uso yung the big one. Usong-uso yung mga nangyayari na nababasa mo sa Facebook.
Alam mo yun, napaka-KJ ko daw. Bilang ina, at totoo po, ako'y naging KJ. Sabi ko, anak, ang liliit pa ng mga anak mo. Paano pag dumating nga yung panahon na nagkaroon nga ng big one? Parang nagiging negative pa. Nagiging negative ka agad yung isip ko. Anong gagawin natin? Ay, ang hotel sa taas. Ay, ang tataas, 80th floor. Sa madalit sabi, hindi po ako sumama. Pinanindigan ko. Ayoko, kayo na lang. At yun po yung itinuturo sa atin ng Panginoon ngayon. Itinuturo po ito, unang-una po sa akin, na tayo po pala, ay kung dumating yung time na yon, hindi po pala tayo dapat matakot. Kasi meron tayong Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, na Diyos na siyang kikilos sa bawat isa sa atin. Amen? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am thy God. Andiyan ang Diyos. Si Ate Vicky po, nung Wednesday, naglapit sa akin. Nasaan si Ate Vicky? Wala. Ate Tess, naiiyak-iyak siya sa akin. Ate Tess, ako'y talagang hirap na eh. Talagang hindi ko na alam ang gagawin sa asawa ko. Na-share ko lang po ito. Hindi ko na alam. Sabi ko, ate, ganun talaga. May mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. At inaalaw yan ni Lord para tayo ay matuto. Inaalaw ni Lord ang lahat ng pagsubok para sa ating buhay para tayo ay matuto. Amen. Kung ikaw ay mapera, pagsubok din yan sa iyo. Kasi hindi mo alam kung paano gagamitin yung pera. Baka kung saan-saan mo lamang ginagamit. Yung po ay isa rin sa pagsubok. At kung ikaw ay walang pera, matuto kang magtiwala sa Panginoon. Matuto kang mananampalataya sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang magpo-provide sa atin. At na-share ko po noong nakaraan, ang aking bag ay laging bumubukal ng pera. Noong kami po magpamaynila, bumukal na naman ang aking bag ng pera. Ganon po kabuti ang Lord para sa atin. May ginagamit ang tao para tayo ay pagpalain ni Lord. Amen? Ako po ay tuwan-tuwa. Sabi ko nga, bilang a child of God. Sa aming pong pamilya, ako lamang po ang born again. At naalala ko po, noong time na yon, ang nanay ko, sabi niya, alam nyo, sinasabi sa aming magkakapatid, yan lang si Tessie. Tessie ang tawag nila sa akin. Yan lang si Tessie ang hindi ko pinoproblema. Pakinig po yun ng mga aking mga kapatid, mga hibag. Dahil bakit? Kasi ang asawa niya ay mabait. Yeah. Asawa niya ay mabait. Ang mga anak lahat may asawa na. Makikita mo na ang mga manugang ay ayos din. Tapos sabi niya, yung iba na niyang anak, minsan ng bababae, minsan nagiinom, parang, although may pera, pero pinoproblema pala ng isang ina. Kapag ang isang anak ay laging nasa labas, tapos nagiinom, kung anong mga ginagawa ng bababae, kahit ikaw ay may pera, wala kang content, hindi ka mapayapa. Pero sabi niya nga, si Tessie, hindi ko siya pinoproblema dahil alam ko na siya ay na kay Kristo. Amen? Yun po yung aking ipinagmamalaki ngayon sa aking pamilya. Ang aking pamilya ay nasa Panginoon. Ginagamit ng Lord ang aking mga anak. Kaya nga ako ay naging apostolic ministry dahil ang aking mga anak ay nasa apostolic ministry. Dahil ang aking pong mga anak ay ginagamit ng Lord. Ay ako ay 65 years old na. Mahirap nang gamitin ni Lord. Hindi na nakakahayo. Kaya purihin po ang Diyos. Ako po ay talagang doon ko po nakita na ang pagiging anak ng Diyos ay isang blessing para sa atin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sapagkat sa dinami-dami ng tao, tayo ay pinili ng Panginoon. Sabi nga, wala pa tayo sa sinapupunan ng ating mga ina, ng ating mga magulang.
tayo ay pinili na ni Lord. Kaya napakapalad po natin. Sapagkat si dinami-dami ng tao, tayo po ay pinili ng ating Panginoon. At isa po yun sa identity natin, na tayo po ay manamahal ng ating Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Na kahit dumadaan tayo sa mahirap na pagsubok, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kaya I encourage everyone, magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. At darating po yung panahon na ang ating mga anak ay lalong pagpapalain ni Lord. Amen? Sabi ko nga, Lord, ako'y 65 na. Salamat, Lord. Sapagkat kahit po ako'y 65 years old na, sabi nga ni Ate Lani, alam mo, Tessie, sa ating magkakapatid, ikaw lang ang parang malakas. Ikaw lamang ang parang nakakapag-alaga ka pa ng mga apo. Ay, ako, hindi ko na kayang mag-alaga ng apo. Yes, yun po yung isang blessing na ibinigay sa akin ng Panginoon. Tayo po ay ginawang anak ng Diyos. Pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. At tayo po'y pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit ano pong bigat ng ating kasalanan, tayo po ay pinatawad ng ating Panginoon sapagkat ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. Amen? Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. At sabi ko nga, Lord, tayo po bilang isang nilalang ng Diyos, tayo po ay magpasakop sa ating Panginoon. At yung ating dating pagkatao ay wala na. Kundi ito'y pinalitan na ng Panginoon ng bago. So nakikita po sa atin ang pagbabago na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Step by step, babaguhin tayo ng Panginoon. Sabi nga, ang isa daw nanay, ay ang pagkakakilala sa isang nanay ay madada. Kayo po ba isang ayon? Yung po yung pagkakakilala sa nanay, madada, lagi daw, imik na lang imik, laging nagagalit, laging kung ano-ano sinasabi. Pero, napagtanto ko po, ang isang nanay, hindi magiging madada kung hindi dahil ng mga kasama sa bahay. Amen? Amen po ba? Kasi ang isip ng nanay ay para sa ikabubuti ng bawat isa. Amen? Sabi nga, pag ang iyong lababo ay puro ng hugasin, matitiis ba ng nanay na hindi magdadada? Kung ang isang anak ay masipag, hindi pa man inuutusan ng nanay, naguhugas na. Amen. Ay di ba wala na, hindi na magiging madada ang nanay? Kung ang asawa, yan naman, sa asawa naman tayo. Lagi ko po yung napapanood. Kung ang isang asawa ay laging nagagalit, bakit hindi mo lagyan sa bulsa? Na 2,000, 3,000, 4,000 hanggang 10,000. Aywan ko naman kung magdadada pa yan. Pinatatawa ko lang kayo ha. Kasi yun po yung pagkakakilala sa mga nanay. Madada ang nanay, laging nagagalit. Dahil tayo binago na ni Lord, magtulungan tayo. Sa ating pamilya, magtulungan tayo. Isipin din po natin, ba't kaya itong asawa ko lagi na lang galit na galit, lagi na lang mura ng mura? Kasi dahil din sa mga kasama sa bahay. Ito po ay narinig ko kay Pastor William. Sabi niya, Ate Tess, kaya pala naman ang mga nanay, dahil din sa kasama sa bahay. At totoo po, ako po ay natuto rin do. Kaya naman, one time po, may share ko lang po ha. One time po, ang asawa ko sigaw na ng sigaw. Sigaw na ng sigaw kay May. Ay, si May naman, syempre, nasa taas hindi naririnig. Ako po ay nado sa kabila kasi yung mga kapatid ko, nagdatingan, may dalang ibinebenta. Ay, ako'y tinawag. Sabi ko sa asawa ko, nung
punta ka doon, bakit ka ba sumisigaw? Ang lakas ng boses mo. Akala namin kung ano na nangyari sa iyo. Alam niyo po kung ano lang yon? Magpapalagay po ng tuwalya sa likod. Akala ko kung ano na nangyari. Akala ko sumama na ang pakiramdam. Akala ko kung ano nang isinisigaw. Yung pala magpapalagay lang ng tuwalya sa likod. So, yun po. At ako po ay nagalit. Nagalit po ako. Sabi ko, kapambihira ka naman. Magpapalagay ka lang ng tuwalya sa likod ko. Ikaw yung lumapit. Ay, di, hindi na tayo nagsisigawan. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Praise the Lord. Bilang anak ng Diyos, ilagay po natin sa puso natin yung pagiging anak ng Diyos. Tayo po ay binago, dapat po tayo ay hindi natin ipinakikita yung luma natin pagkatao. Hindi po tayo dapat kasi minsan ang kaaway, kapag ikaw ay nakakaranas ng mga mahihirap na pagsubok, minsan ang kasaaway, alam mo sinasabi sa iyo, ganyan bang anak ng Diyos? Parang ikaw ay ganyan bang anak ng Diyos, nakakaranas ng mga hindi magagandang bagay? Amen! Totoo, ako ay anak ng Diyos. Ano man yung nararanasan ko, anak ako ng Diyos. Walang mababago John. Kausapin mo ang kaaway, ikaw wala kang karapatan na ako ay iyong gambalain sapagkat ako ay anak ng Diyos. Ako ay pinili ng Panginoon, kaya huwag kang mangambala sa akin. Alam nyo, minsan po nakakaranas tayo ng hindi maganda sa ating buhay. Nagkakaroon tayo ng sakit, ng karamdaman, nawawalan tayo ng pera, mga bagay na hindi po natin inaasahan, nararanasan po natin yan. Dahil minamahal tayo ng Diyos, ipinararanas po yan lahat sa atin ng ating Panginoon. Amen. Tanggap po ba natin na tayo ay gustong turuan ng Panginoon sa lahat ng bagay? Tanggap po ba natin yon? Amen. Dahil tayo ay anak ng ating Panginoon. Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo ay minahal, tayo ay tinanggap, tayo ay tinawag, at tayo ay ginawang isang tagapagmana ng ating Panginoon. Tagapagmana. Ginawa tayong prinsesa at ginawa tayong prinsipe ng Panginoon. Kasi tayo po ay inaccept na ng Lord inaccept na natin ang Panginoon bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Kaya wala po tayong dapat ipangamba sapagkat ang Diyos ay palagi nating kasama. Amen. Tayo po ay tinawag. Tinawag tayo ng Panginoon dahil sa kanyang purpose. Minsan, tayo po, yung mga humahayo, nagpapagamit tayo sa ating Panginoon. Minsan, ang iyong binabahaginan ay parang wala lang. Parang ayaw. Parang nire-reject ka. Nire-reject nila ang Panginoon. Sabi, huwag daw tayong malungkot. Kasi ang mahalaga, ginawa natin yung part natin. Ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. Kung ang isang tao ay hindi tinanggap si Kristo, wala na sa atin ang dahilan, kundi nasa kanila na yon. Amen? Sabi ko, Lord, bilang ako ay anak ng Diyos, ako po ay lagi kong ipinagpipray yung aking pamilya, ang aking mga kapatid, ang aking mga mahal sa buhay. Alam ko, at ito yung panalangin ko sa Lord, alam ko, someday, makakasama ko po sila. At napakapalad ko dahil ako po yung nauna. Napakapalad ko at nakilala ko po ang ating Panginoon. Sabi ko, Lord, someday, alam ko may gagamitin ka kung hindi man ako. May gagamit ka ng tao upang sila ay makakilala,
upang ikaw ay tanggapin din nila bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Alam mo kung ano ang ginagawa ko? Ako po ay laging nasa kanila. Ipinadadama ko po yung pagmamahal para sa kanila. One time po, yung aking isang kapatid ay nawala ng katulong. Ay sa amin, ako po ay prinsesa dahil kami po ay may, hindi na po ako yung tao na nagpapakahirap sa buhay. Ako po ay nakalipas na sa ganon. Na nung maliliit ang mga anak ko, naglalaba, namamalansya, nagluluto, naglilinis ang bahay, lahat na iginawa. Ako po ngayon ay hindi na. Nagpapasarap na po ako sa buhay ko. Ayoko na pong maghirap ng kasi ako po'y matanda. Ako po ay laging nandun sa aking mga kapatid. Inaamin ko po yun. Minsan nagsiselos na nga yung asawa ko. Alam niyo po kung bakit? Gusto kong ipadama sa kanila na sila'y mahal na mahal ko. Ako po'y naiiyak. Kasi, yun din po yung prayer ko na kung paano ko nakilala ang Panginoon bilang Panginoon at sarili. Gusto ko rin pong maranasan nila. Kaya, sa isang bagay na ginagawa ko, yung maipadama ko yung love ko para sa kanila at yung love ni Kristo para sa kanila. Minsan po nawalan ng katulong yung aking kapatid na dalaga. Siya po kasi masasakti na. Alam niyo po ako yung tumutulong sa kanya. Naghuhugas ng pinggan, nagluluto, at yung po ay nabibless sila sa akin. Na kahit alam nila na hindi ako gumagawa sa amin, andun yung heart ko, natulungan sila. Kasi gusto kong makita nila kung ano po yung buhay na kay Kristo. Na kahit ako'y may edad na, gusto kong makita nila yung pagkakaiba ng isang buhay na nakaraan kaysa buhay na ngayon na kay Kristo. Na kahit nahihirapan akong tumulong o maghugas ng pinggan, ginagawa ko para sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga sa asawa ko, bakit ka ba nagmumukmuk na lang dyan sa bahay? Kung gusto natin, yung ating mga mahal sa buhay, ay maakay natin para sa Panginoon. Ibigay natin yung best para sa kanila. Amen? Ibigay natin yung best para sa kanila. Yung simpleng kwentuhan, alam niyo po, nakakapagbigay po yun ng encouragement sa bawat isa. Amen? Yung po ay parang malilid sila na, ito palang mga born again ay hindi, ito pala ay, ano ba yung term na yun? Ito pala ay nakikiisa. Hindi naman yun sa mga maling gawa, kundi ipinakikita mo na ikaw ay bukal din ang iyong puso para sa kanila. Maramdaman nila na sila ay mahal na mahal mo. Amen. Alam niyo po si Dr. Belen, nabe-bless po ako diyan. Dumating po yung time, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya, yan po yung nag-e-effort pa. Nagpiprepare siya ng pagkain, nag-gather siya ng Bible study, para laang sa kanyang pamilya. Alam mo, nakakalungkot. Dahil may mga tao na hindi ina-appreciate yung mga bagay na yon. Dumating ang time na wala yung Bible study. Pero ito po ang napaka-importante para sa atin. Kapag ginawa mo yung part mo, wala na sa iyo ang pagkukulang. Nasa kanila na. Hindi nila tinanggap si Kristo, sila na ang bahala sa buhay nila. Sila na ang bahala sa buhay, parang hindi magandang term. Purihin po ang Diyos. Tayo po bilang Kristiyano, makita po sa ating buhay kung paano po tayo minahal ng Panginoon. Ipakita po natin na mahal din po natin yung ating mga mahal sa buhay. Because we are the child of God. Amen? Yun po yung dati nating pagkatao, binago na ni Lord at yun yung bagong pagkatao natin na tayo ay anak ng Diyos. Amen?
Amen. Yung po yung minsan yung asawa natin. Bakit hindi natin madala sa Panginoon? Ipinakikita naman natin yung mga bagay na kung saan ay sila ay gusto rin makakilala sa Lord. May proper time ang Lord. May proper time ang Lord. Huwag po tayong malulungkot. May bagay na ginagawa ang Diyos. Kung hindi man tayo, may tao na gagamitin ang Lord para sa kanila. Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo ay anak ng Diyos, pinili ng Diyos, minahal, pinatawad, tanggap, accepted tayo kahit tayo ay makasalanan, naging tagapagmana ng Panginoon at ibinibigay niya sa atin lahat ng pangako niya sa atin. Ano lang po yung dapat natin gawin? Basahin natin kung ano yung mga pangako na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba yung mga pangako ng Lord? Napakaraming pangako ng Panginoon. Kaya ini-encourage ko po ang bawat isa. Magbasa po tayo ng Biblia. Saliksikin po natin kung ano yung mga pangako ng Panginoon para sa atin. Maraming pangako ang Lord sa atin. Atin pong i-search sa ating Bible kung ano yung pangako ng Lord para sa atin. And then tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Amen. Paano tayo binabago ni Kristo ang ating buhay? May kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Katulad nga po ng sinabi ko sa kanina, may mga pagsubok po tayong maranasan. Pero binibigyan tayo ng Lord ng kapayapaan para maranasan natin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. May kapayapaan sa gitna ng pagsubok. Kahit ikaw ay makaranas ng pagsubok, pero ang Lord, bibigyan ka ng peace sa ating puso. Na hindi tayo mag-aalala sapagkat ibibigay ng Lord sa atin ang kapayapaan na nanggagaling sa Kanya. Malaya mula sa takot, yun nga po yung sinasabi ko, yung future natin, hindi po natin dapat tayong natatakot. Sabi nga ni Leia nung kausap ko, Mama, hindi mo naman kailangan mag-stay dito sa Canada. Akala niya siguro ayaw ko na mag-stay doon. Hindi mo naman kailangan mag-stay dito sa Canada. Kasi kaya na naman namin. At ako po ay medyo nagdrama. Sabi kay anak, ang isang ina, hindi natitiis ang anak. Tandaan po natin yan. Sa lahat ng nanay, alam ko po relate kayo sa akin. Ang isang anak talaga, hindi natitiis ang isang anak. Kahit ang isang magulang, ang isang ina ay nahihirapan na, ibibigay mo pa rin yung sarili mo para sa iyong anak. Kahit ikaw ay sinasagot-sagot ng iyong anak, andun pa rin yung pusong ina para ikaw ay unawain. Yan po yung puso ng ina. At gun din po yung Panginoon bilang Ama natin. Ang Lord, lagi tayong kinakalinga. Laging ipinakikita sa atin ng Panginoon yung pagmamahal. Pero tayo, minsan matigas ang ulo. Minsan hindi po natin sinusunod kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ang nananaig sa atin ay kung ano yung gusto natin. Amen? Lalo na kapag sabi ko, anak, hindi ko naman kayo matitiis, sabi ko ngayon. Kahit ako ay narito sa Pilipinas, at alam ko naman na ikaw ay naghihirap dyan sa Canada, pero mo nagtatrabaho ka, ikaw ang naglilinis, ikaw ang nagluluto, ikaw ang naghahatid ng bata, tapos may dadating ka pang maliit na bata, ano na mangyayari sa'yo? Baka hindi ka na makasuklay.
Baka hindi ka na makanda o gaga kasi ikaw ay nagtatrabaho. Pero ako, bilang isang ina, sabi ko, hindi ko kayo matitiis. Hindi naman po ako nagpapaalam. Pero darating po ang time, baka ako'y nasa Canada na uli. Kaya purihin po ang Diyos, tunay na salamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Lord. Sapagat tayo ay pinili ng ating Panginoon. Katulad nga po ng sabi ko sa kanina, nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang. Tayo po pala ay pinili na ng Lord. Ganun pala yun, pinili na tayo ng Panginoon. Katulad na po ni Parending, kaya pala siya ay pinili ng Panginoon. Nakilala niya si Doktora Belen. Kasi kung hindi niya nakilala si Doktora Belen, wala din po siya dito. Amen? Kasi siya po ay dating hindi born again. Kaya, ayun po yung plano ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Lord. Kaya yung mga dalaga, yung mga binata, piliin ninyo kung sino yung makakapartner nyo. At be sure na yun ay pinili ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Malaya sa takot, sabi nga, kahit anong ating maranasan, kahit anong ating susuungin, may gera man, tumaas man ang presyo ng mga bilihin, meron man the big one, tayo ay ligtas dahil naandiyan ang ating Panginoon. Hindi tayo kailanman pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Mga hakbang upang yakapin ang iyong identity. Number 1, read the Bible. Alamin kung ano yung sinasabi ng Lord sa iyo. May mga bagay na sinasabi sa iyo ang Lord. Nung ako po i-assign ni Pastor, na maging speaker ngayon, ako po ay umayaw. Sabi ko, Pastor, wag na ako. Ako naman po ay may edad. Laging dahilan na may edad na. Ako naman po ay hindi Tess, ikaw talaga ang speaker ngayon Sunday. At sabi ko, identity. Parang ang hirap, identity. At habang ako po'y nag-aaral, bago pa lang po i-message para sa inyo, ako na po yung tinuturuan ni Lord. Marami na pong itinuturo sa akin ang Panginoon para magkaroon ng pagkakakilanlan para sa akin. So, yung po, dapat po tayo ay laging nagbabasa ng Bible. Ang asawa ko walang oras. Maya't maya, bagong matulog, pagkagising, nagbabasa ng Bible. Kung yan po'y bata-bata pa, baka naging pastor yan. Ang hilig niya magbasa ng Bible. Ay ako po sa umaga, pagkagising, pag ang aking pong kasi, pag ako'y nakapag-devotion, maghapon ko na po yung iniano sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ito yung word of na pangahawakan ko sa maghapong ito. Ang asawa ko talagang ang daming sinusulat. Alam niyo po, nabibless din ako. Dating masakit ang kanyang balikat. Pero ngayon, masakit pa rin daw. Pero hindi na po siya yung katulad ng dati. Na palaging paiyak na. Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Sabi ko sa kanya, bakit mo laging ikino-confess na masakit ang iyong balikat? Bakit hindi mo sa Panginoon sabihin? Panginoon, ang sakit ng balikat ko. Ikaw ay aking ama. Ako ay iyong anak. Pagalingin mo ako. At ako po yung nabibless sa kanya dahil ngayon po hindi na masyadong sumasakit. Pero hindi pa rin tumatabi sa akin. Hindi na sumasakit yung balikat, kaya daw siya hindi tumabi sa akin dahil masakit yung kanyang balikat. Pero ngayon, hindi na masakit. Siguro nakasanayan na. Nawala ako. Read the Bible, then pray. Huwag po nating kalilimutan ang manalangin.
Pray. Kung ano yung nasa sa loob mo, ipanalangin mo. Kung gusto mong ipag-pray ang asawa mo, ipag-pray mo. Idulog mo sa ating Panginoon. Yung mga anak mo, idulog mo. Kung ikaw ay may karamdaman, idulog mo sa Panginoon. Huwag po tayong magsasawang manalangin. Pray without ceasing. Kausapin mo ang Diyos araw-araw at ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng iyong desisyon. Amen. Kasi ang anak ng Diyos ay laging tinutugon kung ano yung sinasabi mo para sa Kanya. Alam niyo po yung anak na makulit? Kapag laging kinukulit ang magulang, ibinibigay na ng magulang kasi ang kulit-kulit. Ganon ang magulang. Kaya kung tayo po ay laging mananalangin, maya't maya, sinasabi natin sa ating Panginoon, baka ang Panginoon ay makulitan sa atin, ibigay na rin sa atin. Hallelujah. Si Pastor, laging ang prayer ay magkaroon ng service. Nakulitan siguro si Lord kay Pastor. Ipinagkaloob ang service. Ibinigay ng Lord ang service sa ating pastor. At salamat sa Lord. At pati ang mga pastoral staff ay nakulitan sa pastor. Hindi po, nagbibiro lang po ako. Darating ang panahon kung ano yung ipinagpipray mo. Kung gusto mo ng anak, ipag-pray mo sa Lord. Walang imposible sa Lord. Amen? Walang imposible at walang mahirap sa ating Panginoon. Kung ano po yung ninanais natin, ipagkakaloob ng ating Panginoon para sa atin. Kung gusto mo ng kagalingan, alam niyo po, ako'y nababarden kay Pastor Odi. Siya po ay lingkod ng Diyos. Huwag po nating aalisin yung panalangin natin para sa Kanya. At darating po yung panahon na ang Panginoon ay tutugunin yung ating panalangin. Kasi naniniwala ako na walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Sabi nga ni Dr. Robilay, nakakahabag. Kasi yung sitwasyon ni Pastor Odi ay talagang malaki na yung kanyang paa. Pero ako po'y naniniwala at nagtitiwala sa ating Panginoon na darating ang panahon, muli siyang makakalakad at muli siyang gagamitin ng ating Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang Lord kasi walang bagay na mahirap at walang bagay na imposible sa ating Diyos. Amen. Ako po ay ganun kasi. Kapag ako po ay may gustong sabihin sa Panginoon, kinakausap ko talaga ang Lord. Naalala ko po nung ang aking kapatid ay nagkaroon ng COVID. Noong time na yon, lahat na nakasabay niya na nagka-COVID, kinuha ng Panginoon. Namatay po yun. Ang daming namatay noong time na yon, nung unang pasok ng COVID. Alam niyo po, ako'y nagpray sa kwarto. Ito po ay talagang buhay na patotoo. Ako po ay lakad ng lakad. Sabi ko, Panginoon, ang kapatid namin ito ay nagiging source ng aming pagpapala sa amin. Siya po yung pangunahin na tumutulong sa amin. Huwag mo po siyang kukunin, Panginoon. Alam ko na may layunin ka sa kanyang buhay. Hindi po ako pumayag sa Lord, tugunin mo po yung aming panalangin. Alam niyo po, dumaan yung ambulance. Sobrang grabe po ang nangyari sa kanya. Nawala na po yung kanyang pag-iisip na dinala po siya sa St. Luke. Talaga pong iba ang kanyang naranasan. Pero tinugon ng Panginoon kasi may plano ang Lord sa kanya. Amen? Ganon po tayo, huwag po tayong magsasawa na ilapit yung mga mahal natin sa buhay. Katulad nga po ni Pastor Odi, hindi po basta nakita lang natin ang kanyang sitwasyon, kundi idulog po natin sa Panginoon. Kung kailangan umiyak ka sa Lord para lang masave ang ating kapatid. Para huwag humina ang pananampalataya ng ating kapatid na ito. Amen? Kung nais mong siya ay bisitahin mo at palakasin mo ang kanyang loob. Bilang magkakapatid,
dapat tayo po ay ganon. Amen? Huwag po tayo makontento. Ay, bahala na siya. Dahil siya nagkasakit niya, di bahala na siyang manalangin. Huwag po. Isama po natin sa ating prayer items. Amen? Number 3 po, makiisa sa mga mananampalataya. Hindi po tayo parang sinasarili natin yung pong ating salvation, yung ating buhay. Kundi dapat po tayo nakikiisa sa mga mananampalataya. Amen? At dito po ako magtatapos sa isang deklarasyon. Declaration. Tayo po ay tumayo. Sama-sama po natin i-declare that my identity is in Christ alone. Our identity is in Christ alone. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin itong banggitin. Today, I declare that my identity is in Christ alone. I am chosen, I am loved, forgiven, accepted, and called by God. I will not be defined by my past, my failures, or the opinion of others. I choose to stand in God's truth, and my identity will remain unshakable because Jesus is in my firm foundation. Amen. At dito po ako magtatapos sa Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I will live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Amen? Purihin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay ginawa mong anak. Kami po ay pinatawad mo. Kami po ay inaccept mo. Kahit po kami ay isang makasalanan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakaraming bagay ang dapat naming pagpasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, dahil tinubos mo kami sa aming mga kasalanan. Tanggap po namin ang bago naming pagkatao. Tulad po ng pagtingin mo sa akin, pinalayo mo po kami sa takot, duda, o anumang duda. Salamat po, Panginoon. At narito po kami, Panginoon. Tunay nga po na nakamta na po namin yung aming bagong pagkatao. At ngayon, paninindigan po namin, Panginoon, na kami ay bago na. Kami ay bagong nilalang, na ikaw ay kasama namin, kami ay anak mo, kami ay binago mo. Kaya Ama, maraming pong salamat. Sa iyo na nga po namin ipinagkakatiwala ang aming pang natitirang buhay. Yung natitira po namin paglilingkod sa iyo po namin ito pinagkakatiwala at inilalagak, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa bawat kahinaan na amin pong nararanasan. Bagkos, ikaw po yung maging lakas namin, Panginoon, anuman po yung aming ginagawa, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat po. Tayo po ba ay natuto? Amen. Alam ko po lahat po tayo ay natuto, yung mga anak, asawa, mga nanay. So napakaganda po ng message na inihatid sa atin po ni Ate Tessa. Maraming salamat sa buhay niya.
maraming salamat sa Panginoon para sa mensaheng maganda na inihatid sa atin ngayon. Sana po ito ay ating matutunan. Sana po inilagay po natin ito sa ating mga puso. Simula po ngayon, lagi na po ako magsusuot ng damit na may bulsa. Sanay po kasi ako walang bulsa. Sabi po kasi ni Ate Tess ay lagyan ang bulsa ng asawa. Ano po? Ayan, so ako po yung magpapatotoo. Isa po ako sa naatasan po ng ating ushering na magpatotoo. At ako po talagang magpapasalamat sa Panginoon. Hindi pa po kami mag-asawa na, parang nabanggit na rin po ng pastor, yung pagpapasalamat, una po ay dun po sa blessing. Ayan, nasabi po ni Ate Tess ay nakulitan po si Lord at binigay po yung lagi pong ipinapanalangin. So kaya po kami ay nagpapasalamat, yan nga po yung sasakyan. Alam niyo po talagang napakabuti po ni Lord. Yung Ecclesiastes 3:11, na lahat ng bagay ay nagiging maganda or natutupad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi alam niyo po, pag nakasakay po kami dun sa tricycle namin, ang tawag nga po namin dun ay crosswind. Ayan, kasi lagi po siyang mahangin. Tapos pag naulan, yung ulan po yung sasalubong sa amin. Tuwi po nai-experience namin yon. Sa akin po personally, ang pakiramdam ko, okay po, nalalagyan namin ng harang yung ulan, pero alam niyo po yung nababasa pa rin, tapos makikita ko po yung anak ko, si Johanna, basa, mami natulo dito, mami nababasa ako. Okay lang anak, ganun talaga, magbibihis na lang sa bahay. Pero po sa akin, pinagpipray ko, ang sabi ko po, ngayon lang ito, Lord, alam kong darating yung panahon na ipagkakaloob mo po sa amin na hindi na po ito namin mararanasan. Isa po may mga pagkakataon din po ba na kami ay may pupuntahan ng pamilya o kaya po ay may gawain na kami po'y naaantala dahil nasira po yung tricycle. Minsan po ay kami nananakbo, bigla na lang pong mararamdaman na parang natanggal po yung welding nung body nung sasakyan, hahanap po kami sa daan ng panali para po masecure po yung body ng tricycle, hindi humiwalay dun sa motor. Kaya nga sabi ni Honey, Daddy, pag kami nasa tabi na, alam mo na kung anong nangyari. Nahiwalay na po yung body. Pero napakabuti po ng Lord dahil talaga pong siya'y dumutugon sa panalangin. At maraming salamat po sa nakiisa sa amin sa panalangin. Kaya po minsan sabi ni Pastor, anong itatawag natin dun sa ating sasakyan? Sabi ko, siguro Daddy, ang pinakang pangalan ng sasakyan natin ay AP. Sabi niya, bakit AP? Hindi dahil sa ito ay naging bahagi po ang Abraham Project, kundi ito po yung answered prayer. Yun po yung AP. Sagot po siya sa panalangin. At ang sabi po naming mag-asawa, hindi lamang po ito pagpapala para sa pamilya. Pagpapala rin po ito sa gawain. Dahil minsan po may mga gawain po na pupuntahan ng pastor, wala po kaming maisakay talaga po sa tricycle dahil hindi po talaga kaya na mapulpak po yung tricycle dahil nga po yung body ay mahina. So ngayon po ay magagamit po siya at meron pong pang-support din po na ginagamit sa pagba-Bible study sa sasakyan po ni na Kuya Ed. At yun po yung napakabuti po ng Panginoon sa atin. Yung pagtugon. At yun pong ganitong atin pong arrangement din kung napansin niyo po, nabago po tayo. Ngayon po tayo unang Sunday na nabago. Wala po tayong opening prayer, wala po tayong Bible reader, wala po tayong MC. Dahil sinasanay po natin na maging organized po tayo, maayos po tayo sa gawain po natin sa araw ng linggo. At napakaganda po na yung message po ay mauuna bago mag-testimony. Alam niyo po yung wala ka pong naiisip na, ano ba yung dapat kong ipagpasalamat? Pero yung palang pong message po na ibinibigay ng nagiging tagapagsalita po natin ay napakalaking pagpapala po sa atin kasi nararamdaman po natin yung pagmamahal ni God, nararamdaman po natin yung kahinaan natin na ano po yung dapat natin gawin. Alam ko po, tama si Ate Tess, lahat po tayo may iba't ibang pinagdaraanan, may iba't ibang sitwasyon po tayo, pero bakit po tayo nakakaranas ng hindi mapayapa ang ating puso at isip? Baka po nakakalimutan po natin yung tatlong itinuro niya. Magbasa ng Bible, manalangin po tayo. At ipagkatiwala po natin sa Lord yung lahat ng bagay. Huwag po natin kalimutan na tayo po ay baguhin ni God. Tayo po ay anak ng Diyos at ang lahat po ng pribilehiyo ng isang anak ay nasa sa atin po yun. Nasa atin na po. Kaya kailangan lang po nating i-practice at panatilihin po natin na tayo po ay nakatuon sa ating Panginoon. So yun lamang po.
At sino po yung kasunod na magpapatotoo? Kala ko si Gideon. Thank you po, Tita Hazel. Isa rin po ako sa magpapatotoo ng kabutihan ng Lord. Nagpapasalamat po ako sa Kanya. Actually, panis na talaga tong ang tagal nating hindi nakapagpatotoo, nakapag-testimony. Panis na talaga to. Pero ang hindi napapanis yung kabutihan ng Lord. Na palagi siyang sariwa, At nagpapasalamat ako sa Lord sapagkat nung kailan nga ba yun? Tamo, limot ko na. Katapusan ng June 30. Nakagraduate na po ako sa aking masteral. Ako po ay Master of Arts in Education, major in English. Tawagin niyo na lang po akong master. Joke lang. Hindi po. Nagpapasalamat po ako sa Lord dahil bagamat inabot ng ilang taon, alam niyo po, nagsimula pa ako ng masteral ko ay 2019. Tapos nag-pandemic, natigil, tapos nawala ng ganang pumasok. Ganun pala yun, Pag matagal na natitigil, ay tinatamad. Pero ako po ay nagpapasalamat sa Lord sapagkat bagamat inabot po nung ganun ka habang panahon, ang pinangahawakan ko po nun ay yung power at kayang gawin ng Lord. Sapagkat kung natapos po ako nung kasi 3 or 4 na taon, tapos ka nang mag-masteral eh. Kung natapos ko siya ng ganun na oras, sa palagay ko may pagyayabang ko yun na dahil sa akin. Pero alam niyo po, hinayaan ng Lord na abutin ako ng siyam-siyam. Hindi pala siyam. Ilang taon ba yun? 7. 7 years ba? 7? 6, 7. 6 or 7 years, parang ganun. Pero siya po ay hinayaan ng Lord sapagkat, alam niyo po, dun sa pagmamasteral kong yun, dun po ako natutong umasa kay Lord lalo. Sapagkat kung hindi po kayo aware din, ako po ay nakagraduate din pala ng isa pang graduation, yung sa School of Ministry. Talagang pagpapala po sapagkat 2 graduation pala yung meron ngayong taon. Nagawa ko po siya hindi dahil sa sarili kong lakas talaga, dahil po sa lakas na nanggagaling sa Lord. At yun po yung pinagpapasalamat ko na kapag siya talaga yung nag-direct, doon ka tinawag ng Lord, doon ka pinapupunta ni Lord, talagang siya yung magtatapos nun. He who began a good work in us will finish it. Dapat lang tayo ay magpatuloy sa ating Panginoon. Yun lang po at sa Diyos po ang mataas na papuri. Hello po. Magandang umaga po. Ako po si Nicole. Ako po ay pinsan ni Kuya Russell po. At nanay ko po si Sister Jedy. Ako lang po ay magpapatotoo ngayon sa kabutihan po ng Lord sa akin. Bali kami din po ay born again pero nasimba po kaming buong pamilya sa ibang church po. And then, matagal po kaming hindi nakasimba pero nung anniversary, parang may nagtutulak po sa akin sumimba nung anniversary po ng One in Christ Sariaya. And after that day po, nung ako po yung sumimba, nalaman ko po na ako po ay nakapasa sa scholarship. Naiyak ako. Nakapasa po ako sa scholarship para sa review. Kasi po ako po ay graduating accounting student. So nagpapasalamat po ako kay Lord na kasi po malaki din pong gastos yung review sa Maynila. So nagpapasalamat po ako na binigay po yun sa akin. Hindi ko po siya ina-expect. Kaya po nung nalaman ko po na ako po ay nakapasa out of buong Pilipinas po siya eh. So iba't ibang students po yung nag-apply. So, dumaan po ako sa exam, sa interview. And sobrang bait po ni Lord kasi simula po nung high school ako, lagi niya pong binibigay yung chance ko po na makapag-aral ng may scholarship. So, ako po sobrang nagpapasalamat. And then, nung nakaraan po, nagsimba po ulit ako. And after po ulit nung araw na simba ko, nalaman ko po na ako po gagraduate ngayon ng magna cum laude. At ako po ay valedictorian. So, top 1 po ako.
Kaya sobrang nagpapasalamat po ako. And actually, simula po high school, lagi po akong nag-aaral ng mabuti kasi hindi naman po kami ganun kayamanan. So dito po sa Sariaya, 'di ba wala naman pong high school na public noon. So lahat lang po ay private. So lagi ko pong pinupush na mag-top 1 kasi po pag top 1 ka po, full scholar ka po. So malaking tulong po 'yun para sa amin ni na mama. Then nung grade 10 po ako, dun po ako pumaliya. So, hindi po ako nag-top 1. So, nag-aalala po ako for my senior high kasi wala pong scholarship. Pero by God's grace po, nung mag-senior high po ako, nagkaroon po ng founder scholar. So, first po yun sa SI, first time. So, nag-exam po kami and yun, nakapasa po ako. And then, nung grade 11 po ako, top 1 po ulit ako. Nung grade 12 po ako, pumalya na naman po ako. Na parang top 3 po ata ako noon. Eh, nag-aalala naman po ako for college. Kasi po, pag top 1 ka po, pag graduate ka ng top 1, scholar ka po for college, full ulit. So, hindi po man ako naging top 1 noon. Pero by God's grace, nakapasa naman po ako bilang CHED scholar. So, napakabuti po ng Lord sa akin na hanggang ngayon, pinapatunayan niya po sa akin kung gaano po siya kabuti sa akin. Kaya tuwing ako po ay nagkakaroon ng achievement, lagi ko po ipinagpapasalamat. Kasi, di ba sabi po nila, ang pag-aaral ay isang pribilehiyo. And nakakatulong din po ako sa pamilya ko kasi nakakabawas po kami sa gastusin. Kaya yun po, napakabuti po ng Panginoon. Kaya ako po yung nagpapasalamat ng sobra, yun lamang po. Baka ako, sa akin ibinigay eh. Praise God. Ako'y nakikikwentuhan kami doon, nagpapalakasan. Yan ang tamang term. So God is good all the time. Tunay na napakasarap pong makakinig ng mga testimonies kasi doon po tayo lumalakas din po. Ano po? So ito naman pong susunod na portion ay ang ating most exciting kasi bakit po? Dahil dito po tayo mag-give back ng glory kay Lord. Isa po ito sa mga ministry na nakaka-bless kasi sabi po doon, ang tithes po, di ba, ito ay nararapat na ibalik natin kay Lord, ang 10%. Pero ano naman po yung offering? Ang offering po ay hindi obligasyon na ibigay natin kay Lord. Pero ito po ay oportunidad. Ibig sabihin, meron po tayong pagkakataon na ibigay yung ating pasasalamat kay Lord. So, pwede po ba nating silipin yung ating mga envelope ngayon? Sige po, pwede po ba natin tingnan? Ano po ang nasa loob ng envelope? Ito po ba ay tithes? Automatic po ang tithes, nandyan po ang tithes. Pero kung may nais kang ipagpasalamat kay Lord ng higit sa tithes mo, ang offering po ay ito, isang pagkakataon para ibigay yung pasasalamat natin kay Lord. So sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah, Jesus. We thank you, Father. Thank you for this day. Thank you for this chance to praise you and glorify your name, Panginoon. Salamat po dahil sa ministry ng pagbibigay, Panginoon, nagkakaroon kami ng open hearts to praise you, to give back the glory to you, Panginoon, to give back what you deserve, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa puso ng bawat isa na inihanda mo, Panginoon, sa puso ng pagbibigay. Lord, we honor you and we praise you, Panginoon. Dahil dito, Lord, gusto naming ibigay yung higit pa sa kakayanan namin. Ito man ay masakit para sa amin. Pero alam namin, Panginoon, na kung ano yung masakit, yun ang mas ino-honor mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. We pray that you bless, Panginoon, ang ministry na ito sa lahat ng mga makakapagbigay. Doble mo po, Panginoon, ang pagbabalang ibibigay mo po sa kanila. Ganon din po, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Lord, na
sa ngayon ay kinakapos. Lord, pour out the blessings upon them, Panginoon. Double blessing and double favor, Lord, ang inaas namin para sa iyo. Kung sa gayon, Panginoon, ay maranasan din nila kung gaano kasarap, Panginoon, ang magbigay at maibigay nila yung nararapat para sa iyo, Lord. Provide for them, heal them, protect them, and hayaan mo, Panginoon, na maranasan nila kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. Lord, we also pray for the people na humahawak ng mga salaping ito. Dalangin namin, Panginoon, na lagi mo silang bigyan ng pusong tapat, pusong naglilingkod sa iyo, at hayaan mo, Panginoon, na sila ay gamitin mo to glorify your kingdom. Salamat po. Sa iyo po namin itinataas ang pinakamataas na papurit pa sa salamat, at hayaan mo na habang ibinibigay namin ito ay magkaroon kami ng joy sa aming mga puso. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, maaari na po tayo magbigay ng may kagalakan. Sound. Ayan, isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Hinihiling ko po ang attention po ng bawat isa para po sa ating general announcements. Ang date po ngayon ay July 12, 2026. Ayan. Pwede po ba nating i-welcome po ang ating mga bagong nakasama ngayon sa ating Sunday service. Palakpakan po natin si Lord sa buhay po ni Kuya John Lloyd Vargas. Ayan, hello Kuya. Pwede po natin siyang kamayan. Ano yung mga kalapit po niya? At saka po si Kyle Angel Verganyo. Ayan, pwede po natin silang kamayan. Ayan, thank you po sa pag-attend. Nawa po ay makita po ulit namin kayo next week. Ayan, so tayo po ay makinig ng ating announcements. Ayan, okay na po ito. July 19, 2026. Next week po ang ating pong offering prayer ay si Ninang Hazel Inoy, July 19. Ayan, and para po sa ating, Wednesday prayer meeting na naka-assign, makikiabang po sa ating GC kung sino po yung mga mangunguna po sa ating Wednesday prayer meeting. And ang ating pong head count for today is 79. Ayan, palakpakan po natin si Lord. And for our next announcement po, sa Dawn Prayer po, ito po ay ginaganap tuwing Saturday. So sa July 18, 2026, ito po ang mga mangunguna. Para sa MC ay si Pastora Cha. Sa opening prayer ay si Kuya Derek. Sa song leader ay si Kuya Ogie. Ang speaker po natin ay si Pastor Joe at ang closing prayer po ay si Kuya Mac Novero. So yun po. And meron po tayong upcoming event sa July 17 to 18, 2026. Asan po ang mga GSM? Ay, ala, gutom na. Joke lang. Asan po ang mga GSM? Ayan. So, sa atin pong GSM, meron po tayong Friday to Saturday overnight fellowship at Amoreto Hanagdongdos. So, ayun, siguro po ang details ay nasa GC nyo po. Ano po? Ayan. So, next announcement po ay meron po tayong gaganapin na OIC San Narciso Mission. Ito po ay ginaganap po natin every month. Every last week of the month. So, for this month po, July, ito po ay magaganap from July 27 to August 3, 2026.
Note, meron pong note nakalagay, magpalista na po ngayon kay Pastor William ang mga sasama sa mission team. So kung kayo po ay hinihipo ni Lord na sumama po sa ating mission, mahalaga po ang ating magiging support para sa mission na ito. Ano po? So next announcement po ay July 26, 2026, Unshakable OIC Hibanga 3rd Anniversary. So, ayan ang atin pong 3rd Anniversary sa OIC Hibanga ay gaganapin po sa July 26, 2026 at 2 p.m. Ito po ba ay may venue na po? Ninang Hazel, may venue na po itong sa Hibanga. Okay po, ang atin pong venue ng anniversary ay sa One in Christ Hibanga. Ayun, so, yung Sunday service po sa Hibanga ay 5 p.m. pa rin. Okay po, so meron po tayong ginaganap na One in Christ Hibanga Sunday Worship Service. 5 p.m. po tayo mamaya sa ating gawain. Ayan, and nasaan naman ang mga jive? Asaan ang mga level up? Ayan, meron po tayong announcement para po sa ating mga Jive and Level Up. Tinatawagan ko po si Ate Grace para po sa ating announcement. Ayan, hello Jive! Hep hep! Ang mga level up, hep hep! Ayan, so nalalapit na po ang ating Youth on Fire. Gaganapin po ito sa August 30, 2 p.m. sa Sariaya Sports Complex po. And ang registration fee po natin is 250. So, for other details po or magpapalista po kayo, magpapalista po ay sa ating Jive Local Coordinator, si Ate Jillian Joy. And ayun po, sana po lahat po tayo ay makapunta kasi sobrang laking blessing po na dito po gaganapin sa Sariaya yung national event po natin. So sana po ay makapunta po ang lahat. Ganon din po sa mga parents, sana po isupport po natin ang ating mga anak sa pagsama po sa ating Youth on Fire. Yun lamang po. Ayun, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Iniimbitahan ko po ang bawat kabataan, Jive and Jive Level Up, sa darating na July 18, 2026, 8 a.m. to 5 p.m., we will celebrate God's faithfulness for 12 years and trusting Him for the years ahead. With the theme of Unshakable through every season, Psalms chapter 62 verse 6. Iniimbitahan ko po ang bawat kabataan. Registration fee of 20 pesos lamang po. And for Jive Level Up po is 100 pesos. Yun lang po, and to God be the glory. Celebration po yan ng anniversary ng Jive. 12 years na po. Kung meron pong gustong mag-charot. Ako na magsasabi, kung may gusto daw po mag-sponsor, pwede daw po kayo mag-sponsor. Okay. Tayo po ay magsitayo, tayo po ay mag-closing prayer na. Salamat po sa Lord. Bago po tayo uwi, pwede po bang kamayan muna natin ang ating mga katabi? Yan. At, ayan. Sino pong pinagpala ng Diyos? Tayo pong lahat ay manalangin ngayong ating pagtatapos ng ating gawain. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat po sa inyong ginawa ngayong umaga na to. Tunay nga po na sa amin pong pagkakatipon, kayo po, Lord, yung napararangalan nawa namin. Dalangin ko nga po, O Diyos, na sa amin pong narinig na mensahe, Panginoon, na unshakable identity, O Diyos. Dalangin ko, Lord, na ang amin pong pagkakilanlan, Panginoon, hindi namin mahanap sa mga bagay na narito sa mundo, pagkus, Panginoon, makita, Lord, namin ito, walang iba kundi sa iyo, O Diyos. Dalangin ko po na sa amin pong mga buhay, kayo po'y lubos pang magpakilala sa amin, paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan,
maramdaman ka po, Lord, namin sa aming mga pinagdaraanan, O Diyos. Kung meron po nangangailangan ng kagalingan, ito nga po ay iyong pagkaloob, Panginoon. Kung nangangailangan po ng provision, kayo nga po, Panginoon, na mag-provide sa aming mga pangangailangan, O Diyos. At sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, kayo po, Lord, na magpala sa amin. Dalangin ko, Lord, na sa amin pong mga pupuntahan, Panginoon, ang aming mga pangyapak. Panginoon, kami nga po inyong ingatan at Panginoon, maging pagpapala rin po kami sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat sa iyo po ang pinakamataas na papuri. Salamat at pagsamba at nawa po lahat sa atin ay sumabawat isa ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ni Kristo, ang pagkipag-isa ng Banal na Espiritu ngayon at pagpakailan pa man, tayo pong lahat ay magsabi ng Amen.